tinalikuran ng China ang Pakistan. Ekonomiya nito tuluyang bumagsak. Alright, it's a crucial day for Pakistan. It faces a critical challenge. Pakistan prepares for an IMF board meeting in Washington today amid this ongoing escalation with India. Kamakailan lang ay kumalat ang balita na umatake raw ang Pakistan sa ilang airbase ng India. Pero ang mas ikinagulat ng marami ay halos kasabay nito ay inaprubahan ng IMF ang bilyon-bilyong dolyar na tulong para sa Pakistan. Kaya ang tanong ng marami, bakit tinutulungan pa rin ng Pakistan kahit may kaguluhan itong kinasasangkutan? May mas malalim ba itong dahilan? Alamin natin kung sino-sino talaga ang kumikilos sa likod ng lahat ng ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Kamakailan lang ay isang nakakagulat na balita ang lumabas at agad na umani ng atensyon sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, umatake raw ang Pakistan sa 3 airbase ng India. Halos sabay sa pangyayaring ito ay inanunsyo ng isang malaking international institution na tinatawag na International Monetary Fund o IMF na aprobado na ang halos 2.3 billion US dollars na tulong pinansyal para mismo sa Pakistan. Hindi pa man lumilipas ang 12 hours mula sa anunsyong ito ay may panibago na namang balita kung saan may isa pang atake na naman daw na inilunsad ng Pakistan laban sa India. Dahil dito ay hindi na nakapagtatakang agad na naglabas ng matinding protesta ang India. Sa kanilang pananaw tila may mali. Bakit nga ba isang bansang may kasaysayan ng kaguluhan at sinasabing may kaugnayan sa mga grupong terorista ang patuloy na tinutulungan ng IMF? Dagdag pa rito, hindi biro ang umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. May mga naitalang insidente ng drone attacks, missile strikes at maging mga bulong-bulungan ng isang posibleng nuclear war. Maliban dito, habang patuloy ang bangayan sa rehiyon, ay may isa pang ulat na mas lalong nagpakulo ng isipan ng marami sapagkat naglabas ulit ng pondo ang IMF para sa Pakistan. At sa pagkakataong ito ay 2.4 billion US dollars pa ang halaga. Pero ang mas nakakagulat ay ginagastos daw ng Pakistan ang kanilang bilyon-bilyong dolyar para bumili ng mga armas na gawa sa ibang bansa habang patuloy silang humihingi ng tulong mula sa mga bansang mayayaman. At para mas maintindihan ng kabuuang larawan, mahalagang balikan ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng Pakistan. Sa kasalukuyan ay tinatayang ang kabuuang utang ng bansa sa labas ay umaabot na sa 133 billion US dollars. Pero ang halaga ng kanilang foreign reserves o ang perang reserba nila para sa international transaction ay nasa paligid lang ng 15 billion US dollars. Ibig sabihin sobrang laki ng pagkakaiba ng pera nilang hawak kumpara sa perang kailangan nilang bayaran. Parang isang bangkang butas ang kanilang ekonomiya na imbes ayusin ay mas pinili pang isabak sa gera. Dahil dito ay umalma ang India. Sa kanilang paniniwala, maaaring ginagamit lamang ng Pakistan ang tulong pinansyal mula sa IMF para punduhan ang mga aktibidad na may kaugnayan sa terorismo. Kung kaya't nagsimulang umusbong ang maraming tanong, bakit tila inuuna pa ng gobyerno nito ang pakikipagdigma kaysa pagsasaayos ng ekonomiya? At sino-sino ba ang mga talagang gumagalaw sa likod ng lahat ng ito? Para mas malinawan, kailangan nating tignan ang kasaysayan ng relasyon ng Pakistan sa IMF. Ang totoo, hindi ito ang unang beses na lumapit ang Pakistan para humingi ng tulong. Mula pa noon ay paulit-ulit na silang humihingi ng loan. Sa katunayan, ito na ang 24 times na sila'y nag-request ng pondo mula sa IMF simula pa noong sumali sila rito noong 1950. Sa bawat pagkakataong nanganganib ang kanilang ekonomiya, ang IMF ang una nilang nilalapitan. At sa tuwing tumataas ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at India, ay agad itong may epekto sa merkado. Isang araw matapos ang ulat ng atake ay bumagsak agad ng halos 7.2% ang stock market ng Pakistan. Dahil dito ay nagsipag-alisan ng mga investors. Sa nakaraang ilang taon, ang kanilang inflation ay sumirit ng husto, bumagsak ang ilang industriya, lumiliit ang halaga ng foreign reserves at milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang mas mahirap intindihin ay kung bakit sa gitna ng ganitong kalagayan ay gera pa rin ang pinipili ng kanilang pamahalaan. Ang gera ay isang gastusin na ubos kabuhayan, hindi ito biro. Pero tila handa ang Pakistan na gastusin ang natitirang pera nila para lamang makipaglaban. Ayon sa mga datos, noong dekada 1980s ay mas mataas pa ang kita kada tao sa Pakistan kumpara sa India, China at Bangladesh. Ngunit ngayon ay mas mababa na ng kalahati ang karaniwang kita ng isang Pakistani kumpara sa isang Indian.
Kaugnay pa nito, ayon sa pinakahuling ulat, halos 40% ng kabuuang populasyon ng Pakistan ay nabubuhay pa rin sa matinding kahirapan. Ang kanilang economic growth ay nasa 2.5% lamang. Halos kapantay lang ng bilis ng paglaki ng kanilang populasyon. Ibig sabihin hindi talaga umaangat ang buhay ng mamamayan. Sa taong 2022 hanggang 2023, ang growth rate ng bansa ay halos 0.2% lamang. Isa ito sa pinakamababang antas ng paglago sa kanilang kasaysayan. Samantala pagdating naman sa inflation ay umabot ito ng 38% na pinakamataas sa buong Asia. Sa aspeto ng human development ay lalo pang mas malala ang sitwasyon. Sa ulat ng World Bank noong 2022 ay lumabas na ang Human Capital Index ng Pakistan ay 0.41 lamang. Isa sa pinakamababa sa buong rehiyon. May tinatayang higit sa 22 milyon na mga bata ang hindi nakakapag-aral at sila rin ang isa sa mga bansang may pinakamaraming newborn deaths sa buong mundo. Sa gender inequality, kabilang din sila sa pinakahuli sa buong daigdig ayon sa mga global index. Bukod pa riyan, taon-taon ay nadaragdagan ng 5 milyon ang populasyon ng Pakistan. Para lang makasabay dito, kailangan nilang makalikha ng mahigit 1.7 milyon na bagong trabaho bawat taon. Pero ayon sa mga eksperto, hindi nila ito kayang abutin. Hindi sapat ang lakas ng kanilang ekonomiya para tumugon sa lumalaking pangangailangan ng kanilang mamamayan. At hindi pa roon nagtatapos ang kanilang problema. Matinding tinamaan ang bansa ng epekto ng COVID-19 pandemic. Nasundan pa ito ng malalaking pagbaha noong 2022. At ayon sa mga international studies, kabilang din ang Pakistan sa 8 bansa na pinakatinamaan ng mga epekto ng climate change tulad ng matitinding bagyo, tagtuyot at iba pa. Kung susumahin, simula pa noon ay paulit-ulit nang bumabagsak ang ekonomiya ng Pakistan at sa bawat pagbagsak na ito ay halos palaging naroon ang IMF para tumulong. Sa loob ng 35 years ay nakapasok na sila sa 28 na programa ng IMF. 4 dito ay sa nakalipas na 5 taon lamang. Sa kabuuan, tinatayang mahigit sa 29 billion US dollars na ang naibigay na tulong sa kanila. At nitong May 9 taong 2025 sa gitna ng naglalabang puwersa at patuloy na airstrike sa India, ay muling inaprubahan ng IMF ang $1 billion mula sa 7 billion package para sa Pakistan. Dinagdagan pa ito ng $1.4 billion para umano sa mga proyekto para sa development. Bagamat mariing tinutulan ng India ang pagbibigay ng panibagong loan, hindi nila napigilan ang boto. Hindi sila bumoto bilang pagtutol, ngunit nanaig pa rin ang boto ng iba pang miyembro ng IMF. Bilang dahilan, sinabi raw ng mga sumang-ayon na ito ay para sa kapakanan ng regional stability at para na rin sa mga humanitarian needs. Ngunit kung tutuusin, ang Estados Unidos ay may 16.5% na bahagi sa IMF at ang Japan ay may 6%. Pareho silang malapit na kaalyado ng India. Kaya ang tanong, kung ganito kalaki ang boses ng mga kaalyado ng India, paano pa rin naipasa ang loan? Sa puntong ito, hindi maiwasang isipin na may mas malalalim pang puwersa sa likod ng mga desisyong ito. Bakit tila palaging may panibagong tulong pinansyal para sa Pakistan kahit tila inuuna nito ang armas kesa sa bigas at ang gera kesa sa kinabukasan ng sarili nitong mamamayan? Ang totoo, ang muling pagbibigay ng pera ng IMF sa Pakistan ay hindi basta dahil sa awa o dahil lang sa ekonomiya. May mas malalim at mas komplikadong dahilan sa likod nito. Hindi rin kasi maikakaila na kahit ang isang malaking institusyon tulad ng IMF ay naapektuhan din ng mga galaw ng politika sa buong mundo. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng tulong pinansyal, isa itong hakbang sa mas malaking laro ng kapangyarihan kung saan may kanya-kanyang interes ang mga malalaking bansa. Sa mga nagdaang taon ay gumawa ang China ng sarili nitong paraan ng pagpapautang sa mga bansa sa buong mundo. Tinawag nila itong Belt and Road Initiative. Sa ilalim ng programang ito ay binibigyan nila ng pautang ang mga bansang nahihirapang umutang sa IMF o sa World Bank. At dahil dito ay nagkakaroon ng bagong problema ang IMF. Ayaw nilang mawala ang mga bansang ito sa kanilang impluensya. Kaya kahit hindi nakakasunod ang mga bansa sa mga kondisyon ng loan, minsan ay pinapalampas na lang ito. Isa sa mga halimbawang bansa ay ang Pakistan. Paulit-ulit nang sinabihan ng Pakistan na bawasan ang sobrang gastos at ayusin ang kita ng gobyerno. Pero hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang malalaking subsidy, mababang buwis at mataas na gastusin para sa kanilang military. Sa fiscal year mula 2024 hanggang 2025, ang tax to GDP ratio ng Pakistan ay nasa 10.8% lang. Ibig sabihin napakababa nito at hindi pumasok sa target na 13.6% na dapat sana ay napagkasunduan nila sa IMF. Sa buong South Asia sila ang may pinakamababang ratio.
Pero kung ganito ang sitwasyon, bakit tila masaya pa ang China na tinulungan ng IMF ang Pakistan? Ang sagot ay simple, malapit na kaibigan ng China ang Pakistan. Sa mga kontributor ng IMF, pangatlo ang China sa may pinakamalaking ambag, kasunod ng United States at Japan. At ayon sa ilang ulat, isa rin ang China sa mga tumulong para maaprubahan ang loan ng Pakistan. Pero bakit nila ginawa ito? Dahil sa papel man o sa likod ng mga pahayag, ay matagal nang kakampi ng China ang Pakistan. Sa kasalukuyan ay may utang ang Pakistan sa China na mahigit 29 billion US dollars. Katumbas ito ng halos 22% ng kabuuang utang ng Pakistan sa labas ng bansa. At dahil dito ay hawak ng China ang malaking bahagi ng ekonomiya ng Pakistan. Hindi rin maganda ang relasyon ng China at India. Bukod sa problema nila sa boundary, ay unti-unti nang lumalapit ang India sa United States. Ito ang lalong nagpapainit sa tensyon. Ayon sa mga analis, gusto ng China na palabasing hindi ligtas o hindi maaasahan ng India. Lalo na noong pinatawan sila ng mabigat na trade tariffs ng United States. Pero ayaw ng China na makipaggera ng harapan dahil mahal at delikado ito. Kaya naghahanap sila ng ibang paraan. At ang nakikita nilang perpektong proxy ay ang Pakistan. Isang bansang pwedeng gamitin para magpasiklab ng tensyon sa rehiyon nang hindi sila nadadamay. Tahimik pero halatang kinikilos ng China ang alitan sa pagitan ng India at Pakistan. Habang magulo ang dalawa ay nananatiling parang walang kinalaman ng China. Pero kung titignan, sila pala ang nasa likod ng ilan sa mga pangyayari. Samantala hindi lang IMF ang pinagkakautangan ng Pakistan. May utang din sila sa World Bank at gaya ng IMF, ang China rin ang pangatlong pinakamalaking miyembro na may hawak ng boto. At noong buwan ng January taong 2025 ay nangako ang World Bank ng 20 billion US dollars na pondo para sa Pakistan. Pero hindi ito basta-bastang loan. Bahagi ito ng isang plano na tatagal ng 10 taon na tinawag na Pakistan Country Partnership Framework mula 2025 hanggang 2035. Layunin ng programang ito na masigurong tuloy pa rin ang mga proyektong pangkaunlaran sa Pakistan kahit na magulo ang kanilang politika. Kasama sa mga proyektong ito ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura at enerhiya. Sa madaling sabi, kahit ang mga kaalyado at kalaban ng China ay may iisang layunin ang panatilihin ang katatagan ng Pakistan dahil sa delikado nitong location at posisyon sa rehiyon. Bukod sa mga political allies, may ibang bansang tumutulong din sa Pakistan dahil sa relihiyon. Ilang taon na ring nagbibigay ng pera ang Saudi Arabia at United Arab Emirates sa Pakistan. Simula pa noong itinatag ang bansa ay tuloy-tuloy na ang suportang ito. Noong 2019 pagkatapos ng Pulwama attack, ay dumating si Crown Prince Mohammed bin Salman sa Pakistan. Sa kanyang pagbisita ay pinirmahan nila ang 20 billion US dollars na kasunduan para sa mga proyekto at reforms sa ekonomiya. Pagdating naman ng 2021 ay nagdeposit ang Saudi Arabia ng 3 billion US dollars sa Central Bank ng Pakistan. Ang dapat ay isang taong utang lang ay inextend pa hanggang umabot ng 2024. At kahit na umabot na ito sa ilang taon ay hindi pa rin ito nababayaran. Bukod sa Saudi, may utang din ang Pakistan na 2 billion US dollars sa UAE. At dahil hindi sapat ang mga perang ito, ay humingi pa sila ng dagdag na loans na aabot sa 4 billion mula sa iba't ibang bangko sa Middle East. Ang problema, mataas ang interes, nasa 6 hanggang 7% kada taon. At kapag pinagsama-sama, ay makikita mong parang umaasa na lang sa pautang ang Pakistan. Pero ang mas nakababahala, ayon sa mga ulat, hindi naman daw napupunta sa tamang proyekto ang pera. Maraming beses nang naiulat na nawawala ang mga pondo o napupunta lang sa mga walang kabuluhang gastos. Kaya habang dumadami ang utang ay lalong lumulubog sa problema ang bansa. Upang maunawaan ng buo ang sitwasyon ng Pakistan ay kailangan balikan ng kasaysayan. Taong 1947 nang hatiin ng British ang dating Indian subcontinent. Dito nabuo ang dalawang bansa, ang India na isang secular country at ang Pakistan na tinatag bilang Islamic Republic. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas ay nagkaroon na agad ng gulo. Naglaban ang dalawang bansa at ang pinagmulan ng away ay ang rehiyon ng Jammu at Kashmir. Noon, isa itong maliit na kaharian na hindi pa opisyal na bahagi ng alinmang bansa. Pero noong October ng taong 1947 ay pumasok ang mga armadong grupo mula Pakistan sa Kashmir. Hindi ito basta aksidente sapagkat planado ito para sakupin ang lugar. At dahil walang sariling hukbo ang Kashmir noon ay humingi ng tulong ang kanilang pinuno na si Maharaja Hari Singh sa India. Pero bago pa siya tinulungan ng India, pinapirma muna siya ng kasunduan na tinatawag na Instrument of Accession.
na nagsasabing papasok ang Kashmir sa ilalim ng India. Doon pa lang nagpadala ng sundalo ang India. Tumagal ang unang digmaan hanggang taong 1948. Sa dulo ay nahati ang Kashmir. Nakuha ng Pakistan ang kanlurang bahagi na tinatawag ngayon na Pakistan Occupied Kashmir o POK. Sa pananaw ng Pakistan, karapatan nila ang rehiyong ito dahil karamihan sa mga nakatira ay Muslim. Pero hindi sapat na dahilan iyon dahil ang India ay secular at may malaking Muslim population din. Ngunit kung titignan, hindi na relihiyon ang ugat ng gulo. Mas malalim pa dahil tungkol ito sa kapangyarihan, control at strategic location ng Kashmir. Ang rehiyong ito ay may hangganan sa Pakistan, Afghanistan at China. Kaya ang sinumang may kontrol sa Kashmir ay may malawak na akses papunta sa Central Asia. Pero noong 1947 ay nakuha ng Pakistan ang bahagi ng Kashmir na malapit sa Afghanistan. Dahil dito ay nagkaroon sila ng advantage pagdating sa strategic positive. At mula noon hanggang ngayon ay hindi na natapos ang labanan. Hindi lang ito digmaan sa baril at sundalo. Ito ay gera rin sa ekonomiya, sa utang, sa alyansa at sa mga lihim na kasunduan sa likod ng bawat kilos ng mga makapangyarihang bansa. Dagdag pa rito, kapag pinag-uusapan ang mga rehiyon na may malaking papel sa politika ng buong mundo, ay hindi pwedeng hindi mabanggit ang Central Asia. Napakahalaga ng lugar na ito para sa mga makapangyarihang bansa. Kaya naman gumastos ang Estados Unidos ng napakalaking halaga upang makuha ang tiwala, kontrol at impluwensya sa lugar na ito. Isa sa mga bansang sobrang nakinabang dito ay ang Pakistan. Simula noong taong 1954 at nagtuloy-tuloy hanggang sa taong 1965 ay tinanggap ng Pakistan ang isa sa pinakamalaking tulong pinansyal mula sa Amerika. Sa loob lamang ng taong 1962 ay nagpadala ang Amerika ng tulong na umabot sa 2.3 billion US dollars. Ang pondong ito ay ginamit ng Pakistan para palakasin ang kanilang hukbong sandatahan at para iangat ang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Subalit hindi nagtagal ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng dalawang digmaan sa pagitan ng Pakistan at India noong mga taong 1965 at 1971 ay unti-unting bumaba ang military aid mula sa Amerika. Ngunit sa pagputok ng Soviet-Afghan War noong 1980s ay muling nabuksan ang mga pintuan ng tulong. Sa panahong iyon, naging mahalaga muli ang papel ng Pakistan sa rehiyon dahil dito ay nagbigay ang Estados Unidos ng tulong na nagkakahalaga ng 32.5 billion US dollars. Ang pondong ito ay inilaan upang suportahan ng Afghan Mujahideen na lumalaban noon sa mga sundalo ng Soviet Union. Ang panahong ito ang kinikilala bilang Golden Times ng ugnayan ng Pakistan at Amerika. Umagos ang pera, dumadating ang mga armas at solid political support ang ibinibigay. Ngunit tulad ng kasabihang walang permanente sa politika, dumating ang 1990s at nagsimulang magbago ang takbo ng relasyon ng dalawang bansa. Ngunit nang bumagsak ang Soviet Union ay mabilis na nawala ang interes ng Amerika sa Afghanistan. Sa halip, ang naging bagong problema sa mata ng Amerika ay ang lumalakas na nuclear program ng Pakistan. Kaya noong taong 1990 ay ipinasa ang isang batas na kilala bilang Pressler Amendment. Dahil dito ay pinutol ng Amerika ang 564 million US dollars na military aid matapos akusahan ng Pakistan na palihim na gumagawa ng nuclear weapons. Sa paglipas ng mga taon ay nagsimulang magkaroon ng mga pagdududa. May mga ulat na lumabas na may mga terorista raw na nagtago sa mga tribal regions ng Pakistan. Dahil dito ay nagpasya ang Amerika na putulin ng 300 million US dollars na ayuda. At simula noong taong 2013 ay lalo pang uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noong taong 2018, mismong si Pangulong Donald Trump ang nag-anunsyo na kakanselahin na ng Amerika ang 300 million US dollars na aid para sa Pakistan. Ang dahilan, sinasabing pinoprotektahan daw ng Pakistan ang mga extremist group. Paglipas ng ilang taon, pagbalik ni Trump sa kapangyarihan noong February 2025 ay agad niyang ipinag-utos ang pagsuspinde ng 845 million US dollars na pondo na sana'y nakalaan sa mga proyekto sa loob ng Pakistan. Subalit sa kabila ng mga paghihigpit na ito ay hindi tuluyang nawalan ng tulong ang Pakistan. Patuloy pa ring may dumarating na ayuda mula sa Amerika. Ngunit hindi na ito para sa military operations. Sa halip, ito ay para na lamang sa humanitarian aid na nakatuon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Sa kabuuan, masasabi nating napakalaking tulong para sa Pakistan ang kanilang location sa mapa. Dahil dito ay paulit-ulit silang nakatatanggap ng suporta, hindi lamang mula sa Amerika, kundi mula rin sa iba't ibang bansa at mga international institutions. Ngunit sa kabila ng napakaraming pondong natanggap nila ay isang tanong ang paulit-ulit na lumilitaw. Saan napunta ang lahat ng perang ito?
sapagkat sa tunay na kalagayan ng bansa, nananatili pa rin sa kahirapan ang malaking bahagi ng kanilang populasyon. May isang kasabihang madalas banggitin ng mga analis, sa lahat ng bansa may militar, pero sa Pakistan ang militar ang siyang may bansa. At sa pagsilip natin sa kasaysayan nito, makikita kung gaano kalalim ang ugat ng ganitong pananaw. Sa loob ng 78 years mula nang maging malaya ang Pakistan, ay umabot na sa 23 prime minister ang naupo. Ngunit ang nakakabiglang katotohanan ay wala ni isa sa kanila ang nakatapos ng buong 5 taong termino. Sa halip na matatag na pamahalaan ay 3 beses nang naulit ang tagumpay ng military coup. Ang unang coup ay naganap noong pagitan ng taong 1953 at 1954. Pinangunahan ito ni Governor General Ghulam Muhammad dahil sa lumalalang krisis sa politika at ekonomiya ay ginamit niya ang impluwensya ng militar upang mabuwag ang Constituent Assembly at tanggalin sa pwesto si Prime Minister Khawaja Nazimuddin. Sumunod naman ang ikalawang coup noong July 5, 1977. Dito si General Zia-ul Haq ang nanguna sa isang planadong military takeover na tinawag nilang Operation Fair Play. Pinatalsik niya si Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto matapos akusahan ng maling pamamalakad at hindi matigil-tigil na kaguluhan sa politika. Sa ilalim ng martial law ay isinantabi ni Zia ang saligang batas, binuwag ang buong parliaments at pinamunuan ang bansa sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang ikatlong coup naman ay naganap noong taong 1999. Sa pagkakataong ito ay tumindi ang hidwaan sa pagitan ni Prime Minister Nawaz Sharif at ni General Pervez Musharraf na noon ay Chief of Army Staff. Tinangka ni Sharif na tanggalin si Musharraf, ngunit agad itong gumanti. Nagdeklara ng state of emergency at tuluyang inagaw ang kapangyarihan. Si Musharraf ay namuno sa loob ng halos 1 dekada. Maliban sa 3 ito, may ilang pagtatangkang coup din na hindi nagtagumpay. Ang iba ay nabigo dahil sa matinding pagtutol ng publiko, habang ang ilan naman ay dahil sa hindi pagkakasundo sa loob ng militar mismo. At ang pinakahuling malakihang krisis sa politika ay naganap noong buwan ng April, taong 2022. Sa pamamagitan ng isang no confidence vote ay napatalsik si Prime Minister Imran Khan. Sa likod ng pangyayaring ito ay malinaw na nangingibabaw ang impluwensya ni General Asim Munir, ang kasalukuyang Army Chief ng Pakistan na ngayon ay kinikilala bilang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng militar ay dumating pa sa punto na mas pinipili ng mga foreign leaders na makipag-usap sa mga military officials kaysa sa mga elected officials ng gobyerno. Isang konkretong halimbawa nito ang nangyari noong buwan ng December, taong 2023. Bigla na lang bumiyahe patungong Amerika si General Asim Munir. Dati, kapag may ganitong pagbisita ay laging kasama ang Prime Minister. Pero sa pagkakataong ito, si Prime Minister Shehbaz Sharif ay hindi man lang isinama o inimbitahan. Si Munir lamang ang humarap sa mga matataas na opisyal ng Amerika. Kabilang dito ang Defense Secretary Lloyd Austin, Deputy Secretary of State Stephen Biegun at maging ang mismong Secretary General ng UN na si Antonio Guterres. Nakipagpulong din siya sa mga opisyal sa CENTCOM headquarters sa Florida, ang lugar kung saan pinamumunuan ang military operations ng Amerika sa Middle East, Central Asia at South Asia. Subalit walang inilabas na opisyal na pahayag tungkol sa tunay na layunin ng kanyang pagbisita. Ngunit ayon sa mga impormasyong kumalat mula sa mga diplomat at ilang intelligence leaks, layunin ni Munir na humingi ng tulong.